Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Kung kayo po ay nanonood ng aming video presentation, ang request po namin itapusin yung ating mga video presentation kasi nagbibigay po kami dito ng mga precautionary measures kung paano po tayo makabili ng lupa na walang problema. Ang property po na atin na kinukuha na ng video, ito po ay naka-location sa Santa Maria, Laguna. Ito po ay may total lot area, 1.5 hektarya. Ito po ay titulado at ibinibinta naman po sa halagang 500 pesos per square meter. Ang property po natin na ito ay naka-frontage po ito sa Barangay Road na simentado. At magmula po sa National Highway hanggang sa property na ito ay simentado po ang daanan at wala po tayong madadaanan ng mga lubak o rough road. Ang property po natin ay flat land po ito. Ito po ay patag na patag dahil dito po ay malayo sa bundok. Pero ang lupa natin dito, ang klima natin ay malamig po dahil sa palibot po ng Santa Maria, Laguna ay puro po ito bundok. Ang property po natin ay napakadami pong tanim. Isa-isahin ko na po ang mga tanim dito na yan pong mga nakikita nyo sa video footage na yan. Ang pinakamarami po dito yung ating mga saging, yung mga saba na more than 2,000 po na saging yan. At ang marami rin po ang mangga na more or less na may mga 100 na puno po tayo na mangga na mga nagbubunga. Edad po mga 10 taon pataas. At ang isa pa po na marami dito ay yung po mga dalandan. Dalandan po natin ay more or less mga 200 na puno mga nagbubunga. Sa ngayon po ay maraming bunga. At ang ating mga lansones at rambutan ay marami po dito. Pagkatapos po yung suha, may santol po tayo, may avocado at maraming din pong guyaban. Ang property po na ito ay may supply po tayo ng tubig at kuryente dito. At ang cellphone signal at ang internet signal ay hindi po natin problema. Malakas po ang signal sa lugar na ito. Sa mga naghahanap po ng property na patag na malapit lamang po sa Metro Manila, travel time po magmula Pasig City hanggang po dito, more or less ay travel time 2 hours po ay nandito na kayo. Ang daan po niyan, Angono, Binangonan, Morong, Baras, Rizal. At yan po banda sa Tanay Rizal, baba po kay Santa Maria. Diyan na po ang daanan. Sa mga magmumula po ng Quezon City, pinakamabilis pong daan nyo ay yung Marcos Highway, yung Marilaki Highway. Darating po kayo dito more or less mga 1.5 oras ay nakarating na kayo. Dahil po sa Marcos Highway ay malapad ang daan at wala pong traffic dyan. At maganda po ang kalsada, insimentado po. At nagpatupad na po dyan ng road widening dahil po doon sa preparasyon sa gagawing Spaceport po, maglalagay po ng malaking international port sa Infanta Quezon, kaya po yung makalsada sa Tanay, yan po ay nag-road widening na. Ang property po natin malapit lamang po tayo sa munisipyo ng Santa Maria, more or less mga 2 kilometers po ay ang layo natin sa municipal hall at malapit po tayo sa simbahan, sa eskwelahan at sa public market ng Santa Maria, malapit po tayo. Ang makarating po nating bayan na ito, Pami, Dumban, Mabitak, Hala-Hala, Rizal, malapit lamang po tayo dyan. At ang travel time po kung kayo pupunta ng Pagsanhan, Laguna, travel time more 15 to 20 minutes ay nandoon na po kayo. Ang property po na ito sa mga naghahanap po ng patag na lugar na farm, ito po ang pinakamagandang patag na farm at wala po talaga ditong slope. Ang lupa po dito ay mataba, maganda po itong gawing plantation. At kung kayo po ay naghahanap po ng paglalagay niyo po ng rest house kasama na po plantation, ang lugar po ito ay maganda dahil nga po sa may malamig tayong klima at ang peace in order po ay payapa at dito po ay wala pong polusyon at ang maganda po dito ay malamig ang klima dahil katabi po na bundok nito yung Little Baguio sa Infanta Quezon na ang klima po ay kasing klima ng sa Baguio City. Sa mga naghahanap po ng property for sale at kayo po ay wala pa pong nakikitang property for sale, lalo na po sa mga farm lot, ay iniimbitahan po namin kayo na maghanap po kayo ng property for sale sa Philippine Real Estate TV. Pero bago po kayo maghanap, dapat po nakapag-subscribe kayo para po inyong makita lahat ang ating mga property for sale at pati po yung mga bago ay agad nyo po makikita yan. Kung sakali po wala kayong napili, wala kayong nagustuhan, kayo po ay malugod naming iniimbitahan. Mag-request lamang po kayo ng property for sale sa Philippine Real Estate TV dahil kayo po ay aming hahanapan. Ang kailangan nyo pong gawin ay banggitin sa amin kung saan lugar nyo gustong bumili, ilan po ang sukat, anong klaseng property ang hinahanap nyo at magkano ang budget para kami naman po kung sakaling meron na kami, agad naming may offer sa inyo. Kung sakali pong wala,
Alang-alang po sa kayo ay makabili, kami po ay maghahanap ng property na hinahanap nyo at para po kayo makabili. Sa mga first timer buyer, ang amin pong panawagan sa inyo, huwag po kayo magmamadali sa pagbili ng lupa. Lalo po sa pagbabayad, kung kayo po ay may nagustuhan ng lupa, huwag po kayo magmadali sa pagbabayad. Ang kailangan nyo pong gawin ay ilagay sa tamang proseso ang pagbayad niyan, ang pagbili niyan, at kailangan po mag-conduct po tayo ng verification. Exercise due diligence po tayo, verification first before payment. Kasi marami na pong na-experience ang Philippine Real Estate TV na mga buyer, mga investor na nagkamali sa pagbili ng lupa, sila po ay naloko or na-scam. Ngayon po naman, dahil kami ay nandito, ang Philippine Real Estate TV, dahil mga professional realtor po ang nandito, yung pong mga lisensyadong broker na mga professionals, kayo po i-guide namin sa tamang proseso ng pagbili ng lupa upang wag po masayang ang pera ang inyong ibibili sa lupa. Yung matagal nating pinag-ipunan, pinaghirapan, kailangan pong masigurado natin yan dahil hard-earned money po. Ang inyong pong lingkod ay nararamdaman po at naunawaan ko ang inyong kalagayan kung paano po ang pagbili ng lupa sa tamang proseso. Dahil ako din po ay bumibili, maliliit nga lang po akin nabibili at yan po yung mga barangay certificate. Kaya po, sana po wag kayong magmadali sa pagbili ng lupa para po tayo ay makapag-conduct po ng verification. Alamin po natin lahat yan. Kung ang lupa po ba, unang-una nakabakod na yan, wala po bang problema sa tenant, wala po bang problema sa caretaker, walang problema sa katabi, or may naghahabol ba yan. Pinsan po kasi may mga tagapagmana na hindi nabigyan kaya naghahabol siya. Yung mga claimants niyan, kailangan po na humingi po tayo ng mga kaukulang mga karagdagang mga requirements para po sa pagbili ng lupa. At lalo na po doon sa mga tagapagmana, kung yan po inyong mabibili at may mga tagapagmana ang nagbibenta, papirmahin nyo po doon sa contract to sale, pagkatapos po doon sa deed of sale para po alam nila na ibininta na kung sakali hindi sila bigyan, ay wala na po tayo diyang problema sa kanila basta sila ay nakapagpirma na po sa ating contract to sale at sa deed of sale. Tungkol naman po sa mga lot owner, kung kayo po ay nagbibenta ng lupa, ang hiling namin po sa inyo para maging mabilis, ayusin nyo na po ang mga dokumento sa lupa at kung kayo may caretaker, may tenants kayo, dapat po magkaroon ng settlement agreement para po mapabilis tayo at wala na po maging problema man si buyer. Happy viewing po sa lahat at maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out po sa mga senior citizen, sa ating mga lolo at lola. Happy viewing po sa inyo.